Ako nga po pala si Gerald, hindi ko tunay na pangalan. At nais kong magbahagi ng aking personal na karanasan tungkol sa sinasabi nilang aswang. Nangyari ito noong 2015, buwan ata yun ng Abril. Pero bago ko ikwento ang karanasan kong ito, ay nais ko lang din ibahagi kung saan lumaki ako sa isang maliit at payapang bayan sa probinsya. Isang lugar kung saan ang hangin ay sariwa, ang paligid ay luntian, at ang araw ay palaging sumisikat ng may dalang pag-asa. Pero sa likod ng payapang tanawing ito, isang katotohanan ang hindi ko maitatanggi. Ako ay lumaki ng walang magulang sa aking tabi. Iniwan ako ng aking mga magulang noong ako'y sanggol pa lamang. Naghiwalay sila at bumuo ng kanya-kanyang pamilya. Hindi ko sila lubusang nakilala, maliban sa ilang bihirang pagkakataon na bumisita sila. Ngunit sa halip na magtanong kung bakit nila ako iniiwan, natutunan kong tanggapin na lang ito. Sa halip, ang nag-aruga sa akin ay ang aking lolo at lula, sina Lolo Pidring at Lola Sima. Kahit mahirap ang buhay sa baryo, hindi nila ipinadama sa akin na kulang ako sa pagmamahal. Ang aming bahay ay isang munting kubo na yari sa pawid at kawayan. Wala itong mga silid. Sa isang sulok, natutulog ang lolo't lola ko, habang ako naman ay nasa kabilang dulo. Sa gabi, tanging liwanag ng gasera ang nagbibigay ng kaunting liwanag sa loob ng bahay. Kapag malakas ang hangin, rinig na rinig ko ang dagundong ng mga dahon ng saging sa labas at ang ugong ng mga kuliglig na tila kumakanta sa dilim. Ang hanap buhay ng pamilya namin ay pangingisda. Si Lolo Pidring ay isang batikang mangingisda at madalas niya akong isinasama sa dagat. Sa madiling araw kami babangon upang sumakay sa kanyang maliit na bangka. Tinutulungan ko siyang ihagis ang lambat sa tubig habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa dulo ng karagatan. Ngunit hindi palaging sagana ang huli. May mga pagkakataong pag-uwi namin, wala kaming nahuli ni isang isda. Sa ganitong pagkakataon, asin at kanin lamang ang laman ng aming hapagkainan. Pero kahit ganoon, natutunan kong maging kontento. Apo, hindi tayo dapat magreklamo. Maswerte pa rin tayo at may bahay tayong inuuwian. May pagkain tayong pinagsasaluhan. Ito ang laging paalala sa akin ni Lolo Pidring. Bagamat mahirap ang buhay, hindi naman ito laging seryoso. Maraming mga masasayang alaala sa baryo. Ang pagtakbo sa bukirin tuwing hapon, ang pagtampisaw sa ilog kasama ang mga kaibigan, at ang pag-akyat sa puno ng bayabas upang manguha ng bunga. Hindi ko ipagpapalit ang ganitong buhay sa magulong syudad. Sa paaralan, hindi ko rin maiwasan maranasan ang pang-aasar ng ibang bata. Anak ka raw ng biyak na kawayan. Sigaw ng isa sa mga kaklase ko habang nagtatawanan ang iba. Noong una hindi ko alam ang ibig sabihin nito. Pero habang tumatagal, naunawaan kong iyon ay patungkol sa kawalan ko ng magulang. Minsan, umuwi akong umiiyak. Apo, bakit ka umiiyak? Tanong ni Lola Sima habang pinupunasan ang aking mga mata. Sabi po ng mga kaklase ko, anak daw ako sa biyak ng kawayan, Lola. Totoo po ba yun? Nakita ko ang lungkot sa kanya mukha pero pinilit niyang ngumiti. Ay nako, Apo. Hindi totoo yan. Wala silang alam sa buhay natin. Pero tandaan mo ito. Huwag mong hayaang sirain nila ang iyong puso. Huwag kang magtanim ng sama ng loob. Mas pagbutihin mo ang pag-aaral mo at ipakita mo sa kanila na kaya mong maging matagumpay, Apo.
Niyakap ako ni Lola ng mahigpit at doon ko naramdaman ang init ng kanyang pagmamahal. Isang pagmamahal na mas matibay pa kaysa sa kahit anong relasyon ng dugo. Simula noon, hindi ko na inaalintana ang pang-aasar ng iba. Sa halip, ginawa ko itong inspirasyon ang lahat ng sakit na nararamdaman ko upang mas lalo pang magpursigi. Gusto kong maging guro, hindi lang para sa aking sarili, kundi para rin sa baryo namin. Nakikita kong paano nahihirapan ang maraming bata sa aming lugar dahil sa kakulangan ng maayos na edukasyon. Alam kong isang araw gusto kong bumalik at maging isa sa mga gurong magpapalakas ng pag-asa sa kanila. Kahit mahirap ang buhay, hindi ako sumuko. Patuloy akong nagsikap sa aking pag-aaral. Patuloy akong nangarap at patuloy kong pinanghahawakan ang pangako ko sa aking lolo at lola na isang araw magiging guro ako at magbabalik sa kanila. Mula pa noong bata ako, pangarap ko ng maging guro, Sir Winston. Hindi ko alam kung saan nagsimula ang hangaring ito. Marahil dahil sa paghanga ko sa aming mga teacher sa baryo, o marahil dahil sa paniniwala kong ang edukasyon ang susi sa pag-angat ng buhay. Pero ang isang bagay na sigurado ako, gusto kong magturo, gusto kong magbahagi ng kaalaman, at gusto kong maging gabay sa mga batang katulad ko noon. Mga batang nangangarap ng mas magandang kinabukasan. Sa aming maliit na paaralan sa baryo, iilan lang ang mga guro at karamihan sa kanila ay kailangang dumayo pa mula sa bayan upang magturo sa amin. Nakita ko kung paano sila nagsasakripisyo. Ang ilan ay naglalakad pa ng malayo. Ang iba naman ay nagtitiis sa maliit na sweldo kapalit ng kanilang dedikasyon sa pagtuturo. Hindi rin biro ang maging guro sa probinsya. Kadalasan, kulang ang mga kagamitan, sira-sirang mga upuan, manipis na mga aklat, at minsan isang pisara lang ang pinaghahatian ng buong paaralan. Pero kahit ganoon, patuloy silang nagtuturo, patuloy silang nagbabahagi ng kaalaman, at patuloy silang nagbibigay ng inspirasyon sa aming mga mag-aaral. Naalala ko ang isang guro ko noon sa elementarya, si Ma'am Lydia. Lagi siyang may dalang lumang libro, at kahit gasgas na ang mga pahina nito, masigasig niyang binabasahan kami ng kwento. Ang edukasyon ay hindi lang para sa mayayaman. Kahit mahirap tayo, basta may pangarap at sipag, kaya nating umaangat sa buhay. Madalas niyang sinasabi sa amin. Sa bawat salitang iyon, lalo akong na-inspire. Sa isip ko, gusto kong maging katulad niya. Isang guro na hindi lang nagtuturo ng leksyon, kundi nagtatanim din ng pangarap sa puso ng mga bata. Sa aming baryo, marami sa aking mga kababata ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral. May ilan na napilitang tumigil dahil sa kahirapan. Ang iba naman ay kailangang tumulong sa sakahan o sa pangingisda. Habang ang iba ay napaaga ang pagbuo ng pamilya. Nakakalungkot mang isipin na maraming bata ang hindi nagkakaroon ng pagkakataong matupad ang kanilang mga pangarap dahil sa kakulangan ng edukasyon. Kaya sa isip ko, kung magiging guro ako, gusto kong bumalik sa aming baryo at magturo. Gusto kong magbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga batang katulad ko noon. Mga batang nangangarap pero walang sapat na suporta. Kung ako ang magiging guro nila, sisiguraduhin kong hindi lang sila matututo sa mga libro, kundi pati na rin sa realidad ng buhay. Na hindi hadlang ang kahirapan sa pag-abot ng pangarap. Gusto kong maging isang guro
na hindi lang nagtuturo ng EBC o ng multiplication table, kundi isang gurong nagtuturo ng tapang, tiyaga at pangarap. Pero hindi naging madali ang landas ko patungo sa pangarap na ito. Nang makapagtapos ako ng high school, kinailangan kong lumuwas sa syudad para mag-aral sa kolehiyo. Salat kami sa pera, kaya nagsikap akong mag-aral ng mabuti para makakuha ng scholarship. Habang nag-aaral ng kursong edukasyon, natutunan kong hindi pala madali ang maging guro. Hindi lang ito basta pagtuturo ng leksyon. Kailangan mong magkaroon ng pasensya, sipag at pagmamahal sa trabaho. May mga pagkakataong gusto kong sumuko, lalo na kapag napapagod ako sa dami ng gawain sa eskwelahan. Pero sa tuwing naiisip ko ang aking lolo't lola at ang pangarap kong bumalik sa aming baryo, nagkakaroon ako ng bagong lakas upang ipagpapatuloy ang laban. Pagkatapos ng ilang taon, sa wakas natapos ko rin ang aking kurso. Pero hindi pa rito nagtatapos ang aking pagsubok. Kinailangan kong magtrabaho muna sa syudad upang makaipon para sa board exam. Habang nagtatrabaho bilang call center agent, hindi ako tumigil sa pagre-review. Alam kong mahirap pagsabayin ang trabaho at pag-aaral. Pero tiniis ko ito para sa pangarap ko. At nang dumating ang araw ng pagsusulit, ibinuhos ko ang lahat ng aking natutunan. Sa awa ng Diyos naman, Sir Winston, nakapasa ako. Nang makuha ko ang lisensya ko bilang guro, agad akong bumalik sa aming baryo. Hindi ako nagdadalawang isip na bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang pangarap ko. Noong una, parang panaginip lang ang lahat. Ang dating paaralan kung saan ako nag-aral noon, ngayon ay ako na mismo ang nagtuturo. Ang mga batang tulad ko noon, ngayon ay ako na ang gumagabay. Masaya akong makita na ang mga batang tinuturuan ko ay may mga pangarap din sa buhay. May gustong maging doktor, may gustong maging inhenyero, at may mga batang katulad ko na gusto rin maging guro. Sir, gusto ko rin pong maging teacher balang araw, sabi ng isa sa aking estudyante isang araw noon. Napangiti ako at sinabi, "Kaya mo yan, basta mag-aral kang mabuti at huwag kang susuko." Sabayan mo na rin ng dasal. Sa mga sandaling iyon, alam kong natupad na ang pangarap ko. Hindi lang dahil sa naging guro ako, kundi dahil nagawa kong maging inspirasyon sa iba. At sa tuwing makikita ko ang mga batang may bitbit na aklat, may kinang sa kanilang mga mata at may pag-asang tinitingnan ang hinaharap, lalo kung napapatunayan na tama ang pinili kong landas. Iyon na nga po, balik-balikan natin ang kwento, Sir Winston, nung nag-aaral ako sa syudad. Noong unang beses akong umalis sa aming baryo upang lumuwas ng syudad, iba't ibang emosyon ang bumalot sa akin. May tuwa, may kaba, at may lungkot. Tuwa dahil sa wakas ay matutupad ko na ang pangarap kong makapagtapos at makahanap ng trabaho. Kaba dahil hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin sa isang lugar na hindi ko pa gaanong kilala. At lungkot dahil iiwan ko ang mga taong nagpalaki sa akin, ang aking lolo Pidring at lola Sima, na simula pagkabata ay siyang naging gabay ko sa buhay. Nung araw ng aking pag-alis, tahimik lang akong naghanda ng aking mga gamit, ilang damit, notebooks at kaunting perang inipon ng aking lolo at lola mula sa maliit naming hanap buhay sa pangingisda. Habang inaayos ko ang aking bag, lumapit sa akin si Lola Sima at hinawakan ang aking kamay. Apo, sigurado ka na ba rito? Tanong niya halatang may halong lungkot ang tinig. Opo la, kailangan ko pong gawin ito.
para sa pangarap ko. Napabuntong hininga siya at inabot sa akin ang isang maliit na panyo na may burda. Isuot mo ito palagi, apo. Alalahanin mo kahit gaano kalayo ang marating mo. Andito lang kami ng lolo mo at huwag mong kalimutan ang mga aral namin sa iyo. Niyakap ko si Lola at kahit anong pigil ko, hindi ko napigilan ang pagtulo ng luha ko. Si Lolo Pidring naman, tahimik lang nang nakaupo sa bangko sa labas ng bahay. Pero kita ko sa mukha niya ang lungkot. Nilapitan ko siya at tinapik niya ako sa balikat. Apo, tandaan mo, sa syudad, hindi madali ang buhay. Dapat matuto kang makibagay. Matuto kang maging matatag. Pero anuman ang mangyayari, huwag mong kalimutang bumalik dito. Dito ka lumaki. Dito ang ugat mo, apo. Tumango ako, alam kong tama si Lolo. Habang sumasakay ako sa jeep papuntang bayan, hindi ko maiwasang lumingon sa lumang bahay namin. Doon ako lumaki, doon ako natutong mangarap. Ngayon iiwan ko ito pansamantala upang tuparin ang pangarap kong maging guro. Pagdating ko sa Cebu, agad kong naramdaman ang pagkakaiba nito sa aming baryo. Sa amin, tahimik ang paligid, malinis ang hangin, at halos magkakilala ang lahat. Sa syudad, lahat ay mabilis, ang mga sasakyan, ang mga tao, at ang mismong takbo ng buhay. Puno ng ingay, busina ng mga jeep, tawag ng mga barker, at dagsa ng mga tao sa kalsada. Mahirap makahanap ng matitirhan sa una. Halos lahat ng paupahang kwarto ay mahal. At ang iba na may hindi ligtas. Halos isang linggo akong naghanap bago ako nakahanap ng isang maliit na boarding house sa isang lumang bahay. Sa unang gabi ko sa boarding house, halos hindi ako makatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ingay. Sa amin, ang tanging maririnig mo lang sa gabi ay huni ng kuliglig o alon sa dagat. Dito, halos buong magdamag ang tunog ng sasakyan at tawanan ng mga taong nag-iinuman sa kanto. Sa mga unang linggo ko sa syudad, nahirapan akong makibagay. Sa pagkain sa baryo, madalas kaming kumakain ng isdang huli ni Lolo. Dito puro instant noodles at fast food. Minsan wala akong ganang kumain dahil hinahanap ko ang lutong bahay ni Lola. Sa pera, dati kahit walang pera, nakakaraos kami sa pamamagitan ng pangingisda o pagtatanim. Pero sa syudad, lahat may bayad. Tubig, kuryente, pamasahe, kahit paggamit ng palikuran sa ilang lugar. Sa awa ng Diyos, napadpad ako sa trabaho bilang call center agent. Mahirap sa una dahil kailangan kong matutong magsalita ng Ingles ng mabilisan. Pero tiniis ko ito dahil kailangan kong makaipon para sa board exam. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay ko sa syudad ay ang pangungulila. Minsan sa gabi, naiisip ko ang baryo namin, ang lumang bahay, ang amoy ng nilulutong ulam ni Lola, ang boses ni Lola habang kinukwento ang kanyang mga karanasan sa dagat. Naiisip ko rin ang mga kaklase at kaibigan ko noon. May mga gabi na gusto kong sumuko. May mga pagkakataong tinatanong ko ang sarili ko, tama ba itong ginagawa ko? Tama ba na iniwan ko ang lahat para sa pangarap ko? Pero sa tuwing maiisip ko ang sinabi ni Lolo at Lola na kailangan kong magsikap para sa kinabukasan, nagkakaroon ako ng lakas ng loob. Alam kong hindi ito panghabang buhay. Alam kong may naghihintay na mas magandang kinabukasan. Unti-unti akong natututo sa buhay syudad. Natutunan kong mag-budget ng pera, natutunan kong makibagay sa iba't ibang tao,
at natutunan kong maging matatag sa kabila ng hirap. Hindi naging madali pero bawat araw ay isang hakbang papalapit sa aking pangarap. Alam kong darating ang araw na makakapagtapos ako, makakapasa sa board exam at makakabalik sa aming baryo bilang isang guro. At sa araw na iyon, ako naman ang magiging gabay sa mga batang katulad ko. Mga batang nangarap, umaasa at handang lumaban para sa magandang kinabukasan. Hanggang sa dumating ang pagkakataong maranasan ko mismo ang kababalaghang akala ko'y kathang isip o gawa-gawa lang ng mga matatanda, panakot sa mga bata. Pagod ako ng gabing iyon. Katatapos ko lang ng aking 3 p.m. to 12 a.m. shift at gusto ko na lang umuwi, mahiga at ipikit ang aking mga mata. Ang init ng katawan ko dahil sa biyahe at ang bigat ng aking mga mata dulot ng puyat. Karaniwan sa tuwing matatapos ang shift ko, agad akong dumidiretso sa boarding house, pero sa gabing iyon, may isang kakaibang pakiramdam na bumalot sa akin. Pagkalabas ko ng opisina, agad akong sumakay ng jeep. Ilang sandali lang, bumaba ako sa kanto malapit sa boarding house. Tahimik ang paligid noon, Sir Winston. Wala akong makasabay na bumaba. Wala rin masyadong dumadaang sasakyan. Isang bagay na bihirang mangyari sa syudad. Habang naglalakad ako papasok sa compound, napansin kong ibang-iba ang pakiramdam ng paligid sa normal na gabi. Maririnig ko ang tunog ng mga kuliglig, kahol ng mga aso at minsan kahit ang pag-uusap ng ibang nakatira sa boarding house. Pero ngayong gabi, wala. Tahimik, sobrang tahimik na para bang ang buong lugar ay huminto sa paggalaw. Hindi tumataho lang mga aso. Wala ring huni ng mga kuliglig. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahihinang yabag ng sarili kong mga paa sa lupa. Malamig ang hangin, pero pakiramdam ko'y pinagpapawisan ako. Para bang may nakamasid sa akin mula sa dilim. Baka pagod lang ako, bulong ko sa sarili. Dahil may inaayos na daan sa harap ng compound, napilitan akong dumaan sa likod bahay. Isang madilim at makipot na daanan na hindi ko kadalasang tinatahak. Dahan-dahan akong naglakad, pinilit na huwag mag-isip ng kung ano-ano. Pero habang papalapit ako sa likuran ng boarding house, napansin kong may kakaiba sa lumang kubo na matagal nang walang nakatira. Bukas ang pinto nito. Nanlalamig ang mga kamay ko. Hindi ba sarado yan kaninang hapon? Napatanong ako sa sarili ko. Sarado yan eh. Sinisilip ko yan sa bintana. Napatanong ako sa sarili ko. At naiisip ko na baka may taong grasa o di kaya naman ay pulubing nakisilong sa kubo. Tumigil ako sa paglalakad, Sir Winston. Pinakiramdaman ko ang paligid. Wala pa ring ingay. Wala pa ring kahit anong tunog na magpapatunay na normal lang ang gabing ito. Napalunok ako. Baka naman hangin lang ang nagbukas. Dahan-dahan akong lumapit. Unti-unting sumisikip ang dibdib ko sa kaba. Maliit lang ang kubo. Luma na, may sirang bubong at pader na halos natatakpan na ng damo. Pero ngayong gabi, pakiramdam ko'y hindi ito basta lumang kubo. Sinilip ko ang loob at doon ko siya nakita. Isang matandang babae. Nakatupi ang kanyang katawan. Nakaupo sa sahig na parang isang patay na inabandona sa loob ng kubo. Nakatalukbong siya ng kupas na kumot at bahagyang gumagalaw ang kanyang mga daliri. Parang may sinusulat sa alikabok ng sahig. Nang ilipat ko ang tingin ko sa kanyang mukha, napaurong ako sa takot. Maputla ang kanyang balat, malalim ang kanyang mata. Ang labi niya ay tuyong-tuyo at nang bahagya siyang ngumiti,
Tumambad ang kanyang mahahabang pangil. Para akong napako sa kinatatayuan ko noon, Sir Winston. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa pagkakaupo. Hindi inaalis ang tingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi mata ng isang ordinaryong matanda. May kung anong dilim at gutom sa kanyang titig. Nang magsimula siyang lumapit, parang bumigat ang buo kong katawan. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa. Hanggang sa isang iglap, biglang bumagsak ang pinto ng kubo. Isang malakas na tunog ang pumuno sa katahimikan ng lugar. Isang tunog na parang isinara ng isang hindi makikitang puwersa ang lumang pintuan. Natauhan ako, naputol ang pagkakapako ko sa lupa. At doon ako tumakbo, mabilis, hindi lumilingon. Habang tumatakbo ako papunta sa boarding house, naririnig ko ang tibok ng puso ko na parang paputok sa lakas. Halos mapatid ako sa sarili kong mga paa dahil sa pagmamadali. Pagkarating sa kwarto, agad kong isinara ang pinto, nilak ang lahat ng bintana at napasandal sa pader habang hinahabol ang hininga ko. Nanginginig ako, nanginginig ang buong katawan ko. Sinilip ko ang bintana pero hindi ko na siya nakita. Simula ng gabing iyon, Sir Winston, hindi ko na binubuksan ang bintana ng kwarto ko tuwing gabi. Pakiramdam ko kasi naroon lang siya, naghihintay at nagmamasid. Lagi akong kinakabahan tuwing uuwi mula sa trabaho. Nagkaroon ako ng trauma. Ilang buwan ang lumipas, hindi ko na siya muling nakita. Pero hindi na rin nawala ang takot sa puso ko. Ano ba yun? Totoo ba yun o guni-guni lang? Dala ng pagod. Pero isang bagay ang sigurado ako. Sa tuwing sumasapit ang ating gabi, hindi ko na tinitingnan ang kubo. Dahil kahit hindi ko man siya nakikita, pakiramdam ko, nakatingin siya sa akin. Matagal na akong may katanungan sa isip ko. Totoo ba talaga ang aswang? Bata pa lang ako, madalas ko nang marinig ang mga kwento tungkol sa mga aswang mula sa aking lolo Pedring at lola Sima. Tuwing gabi, habang nakahiga ako sa banig katabi nila, ikwento nila ang mga kakaibang nilalang na sinasabing gumagala sa dilim. Mga aswang, tikbalang, tiktik at iba pang halimaw na pumipili ng kanilang biktima. Apo, huwag kang magpagabi sa daan. Lalo na kung walang buwan sa langit. Doon sila lumalabas. Noong bata ako, ang mga kwento nila ay para lamang isang laro, mga katang-isip na nakakatakot pero hindi ko kailanman nakalang totoo. Kahit pa may kwentong nagsasabi na may isang pamilya sa kabilang baryo na pinaghihinala ang aswang o isang albularyo na sinasabing may anting-anting laban sa mga halimaw, hindi ko iyon siniseryoso. Pero nang mangyari ang karanasan ko sa lumang kubo, biglang nagiba ang pananaw ko, Sir Winston. Noon iniisip ko na baka pagod lang ako, na baka guni-guni lang ang nakita ko. Pero paano kung hindi? Mga kwento ng aswang sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang parte ng Pilipinas, iba-iba rin ang mga paniniwala tungkol sa aswang. Sa Capiz sinasabing doon ang pugad ng mga aswang. Maraming kwento ng mga taong nawawala sa gabi o mga sanggol na namatay nang hindi may paliwanag. Sa Mindoro tinatawag silang tiktik, mga nilalang na may mahahabang dila na ginagamit upang sipsipin ang dugo ng kanilang biktima. Sa Bicol kilala ang wakwak, isang uri ng aswang na may pakpak at lumilipad sa gabi upang maghanap ng biktima. Sa Samar at Liti naman, may tinatawag na amalanhig, mga patay na bumabangon muli at mangangagat ng tao para mahawa sa kanilang sumpa. Iba-iba man ang bersyon, iisa lang ang sinasabi ng mga matatanda. Totoo ang aswang at naririto sila sa paligid natin. Ayon sa matatanda at mga albularyo, may mga paraan para malaman kung may aswang sa paligid.
Kapag biglang nawala ang ingay ng kuliglig, palaka at aso, may hindi normal na nangyayari. Karaniwan malakas ang pangamoy ng aso, pero kapag may aswang, tila natatakot ang mga ito at hindi tumatahol. May naririnig kang wakwak o mahihinang yapak sa bubong. Ang tunog na ito raw ay palatandaan na may aswang na nakikiramdam sa bahay. Ang iba ay naniniwala na ang aswang ay kayang magbago ng anyo, minsan bilang isang malaking ibon o paniki. Sinasabing ang aswang ay may amoy na bulok na karne o panis na dugo. Noong gabi na nakita ko ang matanda sa kubo, lahat ng palatandaang ito ay naroon. Tahimik ang paligid. Hindi tumatahol ang aso. May malamig na simoy ng hangin na hindi ko may paliwanag. Marami ang nagsasabi na ang aswang ay bahagi lamang ng paniniwala ng ating mga ninuno. Mga kwentong nilikha upang turuan ang mga bata na huwag gumala sa gabi o magbigay babala sa mga tao na mag-ingat sa mga hindi nila kilala. Pero paano kung may katotohanan ang mga kwentong ito? Paano kung may mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao? Mga nilalang na nagtatago sa dilim at naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Totoo ba ang aswang? Hanggang ngayon hindi ko pa rin masasagot ng tiyak ang tanong na ito. Pero isang bagay ang sigurado ako. Sa gabing iyon, may nakita ako. At kahit ilang taon na ang lumipas, hindi ko pa rin malilimutan ang nakakapangilabot na titig ng matanda sa kubo.